Lola! Ano pong nangyari sa inyo? Nakasalubong ko po si Aling Rona. Nahimatay daw po kayo kanina sa may plaza? Wala yun, Iha. Nahilo lang ako kanina dahil sa init ng panahon. Sigurado po ba kayo, Lola? Baka mamaya may sakit na pala kayo. Hindi nyo lang sinasabi sa akin ha. Ano ka ba? Wala akong sakit. Malakas pa sa kalabaw ang lola mo. Kaya alisin mo na ang pag-aalala mo, ha? Ay, salamat. Hindi nyo po may aalis sa akin ng mag-alala. Siyempre po, mahal ko kayo. Alam ko naman yun. Maiba ako. Kumusta ang araw mo ngayon? Okay naman po. Nag-aaral po akong mabuti para balang araw maging guro ako. Maipagmamalaki nyo na rin po ako. Itong tandaan mo, Iha. Lagi kitang ipinagmamalaki mula noon. Hindi kailangan may titulo ka para ipagmalaki kita sa ibang tao. Siyempre po, gusto ko rin makapagtapos dahil ito talaga ang pangarap ko. Alam kong kaya mo yang tuparin. May tiwala ako sa iyo. Niyakap ko na lang si Lola Benita ng mahigpit. Nawala na rin ang takot na naramdaman ko kanina. Nang malaman ko sa kapitbahay namin ang nangyari sa kanya. 3 taon pa lang ako noon nung maghiwalay ang mga magulang ko. Unang umalis ang ama ko. Nung una nagpapadala pa daw siya sa amin ng pera, sabi ni Lola. Pero katagalan hindi na rin siya nagpapadala. Hanggang sa mabalitaan na lang namin na may bago na siyang pamilya. Dahil doon kinailangan ni Inay na lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Sa unang taon maayos naman na nakakapagpadala si Inay. Hanggang isang araw umuwi siya na may kasamang lalaki. Walang nagawa si Lola Benita nang magpaalam na ang aking ina na makikisama na sa boyfriend niya. Dahil ng mga panahon na yon ay nagdadalang tao na rin ang nanay ko. Mula nga noon wala na rin kaming balita kay Inay na isinama ng boyfriend nito sa Cebu. Samantalang kami kasalukuyan pa rin nakatira dito sa bayan ng Tarlac. Dahil sa likas na matalino, isa ako sa nabigyan ng full scholarship sa aming lugar. Ang pinagkukunan naman namin ng panggasto sa araw-araw ay ang pagtitinda ni Lola Benita ng mga bulaklak sa may pwesto malapit sa palengke. Ipinatawag niyo daw po ako, ma'am? Oo. Dahil sa mababang score na nakuha mo sa hawak kong subject. Baka maapektuhan ang grade mo sa akin yan. Oh, paano po nangyari yun? Maayos ko naman pong nagawa yung pinapagawa niyo eh. Sa tingin mo kaya kung maayos ang ginagawa mo sa klase ko mababang grade ang makukuha mo? Simple na nga lang yung pinapagawa ko sa'yo, hindi mo pa magawa ng tama. Pasensya na po kayo. Mahina po talaga ako sa teaching music eh. Pero babawi po ako sa summer class. Ewan ko ba sa'yo? Kung ano pa yung hindi major subject, doon ka pa nakakakuha ng mababang score. Kaya nagtataka ako kung paano ka nakakakuha ng mataas na grade sa ibang professor mo. Kung sa subject ko pa lang, hindi na maganda ang performance mo. Lahat naman po may kahinaan, ma'am. Baka po ang subject niyo ang kahinaan ko. Akala ko ba matalino ka? Bakit itong subject ko nahihirapan ka? Sayang naman ang pagiging full scholar mo. Babawi na lang po ako sa susunod. Pagbubutihin ko na lang po sa susunod. Siguraduhin mo lang na babawi ka. Sige na, bumalik ka na sa classroom nyo. Malapit na mag-umpisa ang susunod nyong klase. Sige po, ma'am. Batid ko na sinadyang iparinig ni Miss Ramos ang mga sinasabi niya sa ibang co-teacher niya. Nakatungo na lang akong lumabas sa faculty room. Dama ko rin ang pagsunod nila ng tingin sa akin habang naglalakad ako palayo. Mula nang maging professor ko siya nung pasukan, ramdam ko ng mabigat agad ang dugo niya sa akin. Na parang sa akin lang siya galit. Wala tuloy ako sa mood sa ilang oras ng klase namin. Tuwing kinukumpronta ako ni Miss Ramos, lagi na lang ako naliliit sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi, tumatagos lahat ng sinasabi niya sa akin. Pag-uwi ko ng bahay naabutan ko na ang lola. Kadarating lang din ito mula sa pagtitinda sa may pwesto niya. Mano Pola, maaga po ata kayo ngayon ah. Pabilis kasing naubos ang mga bulaklak na tinda ko. May isang parokyanong pumakyaw. Nagustuhan kasi ang mga bulaklak na tinda ko dahil mga sariwa pa. Ay mabuti naman Pola, para hindi nyo na kailangan magpagabi sa pwesto nyo. Sana nga laging ganito. Kaya lang bihira ang ganitong pagkakataon. Lalo't hindi naman araw ng mga puso o di kaya araw ng mga patay. Ang mahalaga naman po hindi kayo umuuwi na walang kita. Tama ka, Apo. Ang mahalaga nakakaraos tayo sa araw. Mabait pa rin talaga sa atin ang Diyos.
Wag na nga po pala kayong kumilos. Ako na po ang bahalang magluto ng hapunan natin. Pahinga na lang po kayo. Alam ko pagod ka rin sa pag-aaral, Apo. Hindi naman ako gaanong pagod. Kaya ako na lang ang bahalang magluto, ha? Pahinga ka na lang, ha? Maghapon lang naman po akong nakaupo sa klase namin eh. Kaya hindi pa po ako pagod. O sige na nga. Kumusta na pala ang pag-aaral mo, Apo? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang naman po. Pasensya ka na, Apo, kung mula bata eh. Hindi kita matulungan sa pag-aaral mo, ha? Alam mo namang grade 6 lang ang natapos ko. Kaya ikaw pagbutihin mo ang pag-aaral. Dahil yan lang ang tanging bagay na may pagmamalaki mo. Opo, Lola. Lagi ko naman pong tinatandaan ang mga pangaral nyo. Mula sa mga magulang ko, sa akin at sa iyong ina walang nakatapos. Umaasa akong ikaw ang kauna-unahang makakapagtapos ng pag-aaral sa pamilya natin. Dahil po sa inyo kaya ako nagsusumikap. Gusto ko po na ihango kayo sa hirap ng buhay natin. Ipaparanas ko po sa inyo ang masaganang buhay balang araw. Salamat, Iha, dahil isa ako sa inspirasyon mo. Pero wag mo na akong alalahanin pa. Matanda na naman ako. Ikaw lang kasi ang inaalala ko. Marangal naman ang pagtitinda ng mga bulaklak pero hindi ganitong buhay ang nais ko para sa'yo. Alam ko naman po yun. Lola, magbibihis lang po pala ako ng pambahay. Kukuha po kasi ako ng panggatong sa silong natin eh. Nakangiti namang tumango sa akin si Lola Benita. Pumasok na ako sa nag-iisang silid sa bahay na yun. Natanging tumatabing ay lumang kortina. Naupo muna ako sa papag at saka nagpakawala ng buntong hininga. Gusto ko sana magtapat na kay Lola Benita sa nararanasan ko sa isa kong professor. Pero nauunahan ako ng takot. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas na ako ng silid at dumiretso sa labas ng bahay. Inalis ko muna sa isip ang mga alalahanin kong nagpapahirap sa aking kalooban. Isang araw, hindi ko akalain na magagawi si Miss Ramos sa pwesto ng bulaklak ni Lola Benita. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na pumunta siya doon o sinadya niya ang lola ko. Matilda! Ikaw pala, kumusta ka na? Ayos lang naman ho. Mukhang ayos itong pwesto nyo. Bibili ka ba ng bulaklak? Meron ditong bagong dating na American Rose. Baka matipuhan mo. Hindi yun ang ipinunta ko rito. Ganun ba? Ano pala? Baka akala ninyo nakakalimutan ko na ang naging utang nyo kay inay noon. Iyon ba? May usapan naman na kami ng nanay mo noon. Katunayan nga niyan kababayan... 6 na buwan na ho mula nang magbayad kayo kay inay. Matagal-tagal na rin po yun. Kailan nyo ulit balak sundan ng pagbabayad? May usapan na kami ni Merly tungkol doon. Wala ho akong pakialam sa usapan ninyo ng inay. Ako kasi ang nag-aalaga sa kanya at gumagasto sa pagkain at gamot niya. Siguro naman nakukuha ninyo ang ibig kong sabihin. Oo naman. Kaya lang kung ngayon ka maniningil sa akin wala pa akong maibabayad sa'yo. Mukhang malakas naman ang pwesto nyo dito Di ba 2 lang naman kayo ng apo mo? Oo, tama ka naman dyan na kami na lang ng apo ko ang magkasama. Kaya lang sapat lang din ang kinikita ko. Kahit kasi scholar ang apo ko, magastos pa rin magpaaral. Alam nyo naman pala na magastos ang magpaaral. Bakit kailangan pa kasing mag-aral ng apo nyo? Lahat naman may karapatan na mag-aral. Kahit pa sabihin na mahirap lang kami. Okay lang sana kung talagang matalino ang apo nyo. Hindi naman. Sayang lang ang scholarship niya. Mas marami naman dyan ang karapat-dapat. Sana sinamahan na lang niya kayo sa pagtitinda rito. Kilala mo bang apo ko? Bakit ka nakakapagsalita ng ganyan? Oo, kilala ko ho ang apo nyo. Katunayan nga niyan, isa siya sa mga estudyante ko. Kaya nga nasasabi ko na hindi naman siya katalinuhan. Wala kasing nababanggit si Luisa sa akin Samantala nasa iisang barangay lang tayo nakatira. Imposible na hindi niya yun alam. Minsan nga nagkakasalubong kami ng apo mo sa daan, ni hindi man lang niya ako batiin. Kahit nga sa eskwelahan, kulang na lang ilubog ang sarili sa kinatatayuan. Parang hindi naturuan ng magandang asal. Baka nahihiya lang ang apo ko. Kilala ko naman si Luisa na palabati sa lahat ng kakilala. Mabalik ho tayo sa ipinunta ko dito talaga. Kailan niyo ako mababayaran? Ayoko kasi mga ako. Pero babayaran ko rin ang utang ko sa nanay mo. Kailan ho? Kailangan niyo magbigay ng araw.
Susubukan ko ngayong katapusan ng buwan. Aasahan ko yan. Alam niyo naman na hindi biro ang pagbili ng mga gamot ngayon. Sige, Aling Benita, aalis na ako. Babalik na lang ho ako sa katapusan. Napatango na lang si Lola Benita habang nakatingin kay Miss Ramos na papalayo sa kanyang pwesto. Nang maalalang sinabi ng professor ko, biglang napahunot ng noo si Lola. Hanggang makauwi sa amin, laman pa rin ng isip niya ang mga pinag-usapan nila. Agad ako nagmano kay Lola nang makita ko siyang parating. Kinuha ko na rin ang kanyang mga dalang gamit. Tsaka ako binalikan ang ginagawa ko sa may kusina. Pumasok lang ako sa loob ng bahay na makatapos sa pagluluto. Noon ko lang napansin na tila malalim ang iniisip niya. La, may problema po ba kayo? Kanina ko pa kasi napapansin na malalim ang iniisip niyo eh. Wala naman, Apo. Ikaw talaga kung ano-anong napapansin mo. Baka po kasi may problema kayo. Ayaw niyo lang sabihin sa akin. Kung meron man akong iniisip hindi naman talaga problema. Oo nga pala, professor mo pala si Matilda. Paano niyo po nalaman? Nagkita kasi kami sa pwesto kanina. Nabanggit niya na isa ka nga daw sa mga estudyante niya. Opo. Professor ko nga po siya sa music teaching in elementary grade. Bakit hindi mo binabanggit sa akin? Nakalimutan ko po kasing sabihin. Kumusta naman siya bilang guro mo? Okay lang naman po siya. Tsaka mabait din po siya. Sigurado ka ba? Oo naman po, Lola. Marami nga sa mga kaklase ko ang paborito siya eh. Ay, Lola, ang mabuti pa po, kumain na tayo habang mainit pa ang sabaw. Sige, tayo na sa kusina. Tahimik naman kaming kumakain ni Lola Benita. Bihira lang ang pagkakataon na magkwentuhan kami sa harap ng hapag. Strikta kasi si Lola. Ayaw niya nagkukwentuhan habang kumakain. Pagkatapos ng payak na hapunan, ako na rin na nagligpit sa mga pinagkainan namin. Kukunin ko sana ang mga libro ko para mag-aral nang napasukan ko si Lola Benita sa sala. Nakaupo siya sa paborito niyang upuan habang binubuklat ang lumang album. Lumapit naman ako at saka naupo sa tabi niya. Hindi ko na rin naiwasan na mapangiti nang makitang picture ko pala ang tinitingnan niya. 2 taon pa lang ako sa picture habang kandong ako ni Lola. Parang kailan lang lagi pa kitang karga. Ngayon ganap ka ng dalaga. Isa po sa pinakamasaya na sandali ng buhay ko nung bata pa ako. Hindi ko makakalimutan ang pag-aalaga niyo sa akin noon. Kahit nga po nandyan lang ang inay, kayo pa rin talaga ang nag-aaruga sa akin eh. Ay, kumusta na kaya ang inay mo? Ni hindi man lang makaalala na dalawin tayo. Kahit po iniwan niya tayo, hindi ko pa rin po maiwasan na mamiss ang inay. Sana naman po nasa mabuti siyang kalagayan. Isa yan sa ipinagdadasal ko. At sana balang araw bago pa man ako mamaalam sa mundong ito, makita ko man lang ang inay mo. Lola, gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo. Sa walang sawa niyong pag-aaruga sa akin. Kung wala po kayo sa tabi ko, malamang napariwarahan na ako. Habang nabubuhay ako, hindi kita pababayaan. Kaya sana wag kang maglilihim sa akin, ha? Gusto ko lahat ng nangyayari sa iyo ipapaalam mo sa akin. Opo, Lola. Maaga pa naman para matulog. Tingnan muna natin ang mga litrato natin. Sige po, Lola. Tingnan niyo po to 3 pa kami dyan sa picture. Ang taba mo dito. Ay, pasensya ka na, Apo. Lumaki kang hindi buo ang pamilya. Hindi ko rin naman masisisi ang mga magulang mo. Mahirap naman yung magsama pa sila na wala nang pagmamahal sa isa't isa. Kahit may kanya-kanya na po silang pamilya at iniwan ako, hindi naman po ako nagagalit sa kanila. Yun nga lang po, hindi ko maiwasan na mamiss sila. Kapag tumawag ang isa sa kanila, hihilingin ko na sana dalawin ka man lang nila dito. Sana nga po, La. Gustong-gusto ko na po talaga silang makita at mayakap. 1 linggo na lang ay sem break na namin sa eskwelahan. Matutulungan ko na rin ang lola ko sa pwesto niya ng mga bulaklak. Naaawa na rin kasi ko sa kanya. Kahit na maliit lang ang pwesto niya, nakakapagod pa rin ang pagparaot parito niya para mamili ng mga bulaklak na ititinda niya. Madalas kapag hindi pa gamay ni Lola Benita ang mga bulaklak,
Namamatayan pa siya at nalulugi sa puhunan. Nang araw na yon pauwi na sana ko nang makita ko si Miss Ramos. Dahil hapon na nun, konti na lang ang mga tao sa building na yon. Malayo pa lang ay nakita ko na ang pagtataas niya ng kilay. Ngayon ka pa lang ba pauwi? Opo, may ginawa lang po kasi ako na research sa computer. Wala ka bang sariling computer sa inyo? Wala po eh. Sa bagay nga pala, pobre kayo ng lola mo. Ano naman ang ipambibili nyo kahit second hand na laptop man lang? Utang nga hindi nyo pa mabayaran. Utang po? May utang po ang lola ko sa inyo? Hindi mismo sa akin, kundi sa nanay ko. Pinuntahan ko na ang lola mo sa pwesto niya. Nangako siya na ngayong katapusan ng buwan pero hanggang ngayon wala pa rin siyang binibigay. Baka akala ng lola mo, porke may sakit na ang inay at hindi na kayang maningil ayos lang na hindi na siya magbayad. Hindi naman po ganun ang lola ko. Sadya lang po talagang mahina ang benta ng mga bulaklak ngayon. Marami na rin po kasi kaming kakumpetensya eh. Yun naman pala Bakit kasi patuloy pa rin kayo sa pagtitinda ng mga bulaklak? Kung ako ang tatanungin, walang dating ang mga bulaklak na paninda ninyo. Halatang hindi na sariwa, kaya walang dating sa mga mamimili. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, ma'am. Tingin ko naman po, magaganda ang mga bulaklak ni Lola Benita. Marami na lang po kasing tindahan ngayon ng mga bulaklak, kaya humina ang kita niya. Siyempre, lola mo siya. Ipagtatanggol mo. Pero para sa akin, ang papangit ng mga bulaklak niya. Yon ang totoo. Bakit po ba kayo ganyan sa amin ng lola ko? Para nagsasabi lang ako ng totoo Pinangingilidan ka na agad ng luha. Masyado ka talagang madrama. Kung wala na po kayong sasabihin, ma'am, mauuna na po ako sa inyo. Inihintay na po kasi ako ng lola ko. Sabihin mo sa Lola Benita mo, magbayad na kamo ng utang. Sasabihin ko po kay Lola Benita pag uwi ko po ng bahay. Baka naman kasi sa'yo lang napupunta ang kita ng lola mo, imbis na unahin ang pagbabayad ng utang niya. Malapit na rin naman po ang sem break. Bala ko po na maghanap ng trabaho. Kahit ako na lang po ang magbabayad. Dapat lang naman kasi tinutulungan mo ang lola mo. Hindi yung gumagaya ka sa ibang estudyante dito na pag-aaral lang ang iniintindi. Sila may mga magulang na sumusuporta. Samantalang ikaw wala. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala para ka kasing umaastang Disney princess. Hindi naman po, ma'am. Anong hindi? Nakikita ko kaya ang ikinikilos mo dito. Hindi lang ako ang nakakapansin nun. Bakit po ba ako na lang ang lagi niyong nakikita? Ba't ba ako na lang ang pinag-iinitan niyo? Wala naman po akong ginagawa sa inyo Sumasagot ka na Baka nakakalimutan mo kung sinong kaharap mo. Sumusobra na po kasi kayo Pinagsasabihan lang kita bilang professor mo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil itinutuwid kita. Palibasa kasi, walang magulang na gumabay sa'yo. Kaya minamasama mo ang sinasabi ko. Salamat na lang po kung totoo man na nagmamalasakit kayo sa akin. Pero sapat na po ang mga pangaral sa akin ng Lola Benita ko. Nagmamalaki ka pa yata ngayon, Luisa. Hindi naman po, ma'am. Pasensya na po talaga. Kailangan ko nang umuwi. Mukha po kasing uulan pa. Sige po, mauuna na ako sa inyo. Ingat po sa pag-uwi. Hindi ko na hinintay na makasagot si Miss Ramos. Agad na akong tumalikod. Nang makalabas ako ng building ay naramdaman ko ang mahihinang patak ng ulan sa balat ko. Dali-dali ako nagtungo sa paradahan para makasakay. Habang lula ng tumatakbong jeep, tsaka naman bumuhos sa malakas na ulan. Wala pa naman akong dalang payong. Kanina kasi pag alis ko ng bahay maganda naman ang panahon. Dahil malayo pa ang bahay namin sa kantong binababaan ko, nabasa din ako ng ulan bago nakauwi sa amin. Alalang-alala naman ang lola ko nang makita kong parang basang sisiw. Ay Diyos ko po! Luisa Apo! Basang-basa ka ng ulan! Sa jeep na po ako inabot ng ulan. Akala ko po kasi titila agad Oh, itong tuwalya. Maligo ka muna para hindi ka lagnatin. Opo, Lola. Sana nung makita mo pumapatak na ang ulan sumilong ka muna. Tapos wala ka pang dalang payong. Pasensya na po, Lola. Gustong-gusto ko na po kasing makauwi. Bakit nga pala ngayon ka lang nakauwi, Apo? Kasi po, Lola, nag-research pa po ako para sa isa kong subject. Doon lang po kasi sa eskwelahan ng libre akong makakagamit ng computer Ah, ganun ba? Pero sa susunod dalhin mo na ang payong mo. Opo, La. Pasensya na po kung pinag-alala ko na naman kayo. O sige na, bilisan mo na ang paliligo mo Baka lalo ka pang magkasakit niyan Opo, tapos na rin naman po ako.
Dumiretso na ako sa silid namin ni Lola at saka nagbihis. Paglabas ko may mainit ng kape sa lamesa. Si Lola Benita naman ay abala na sa kusina at nagluluto na ng hapunan namin. Dala ang tasa, pinuntahan ko si Lola habang humihigop ng kape. Gusto ko kasing kausapin siya tungkol sa sinasabing utang ni Miss Ramos. Lola, Gutom ka na ba? Sandali na lang to, kakain na rin tayo ng hapunan. meron po sana akong gustong itanong sa inyo. Tungkol saan ba yung itatanong mo, ha? Totoo po ba na meron kayong utang kay Miss Ramos? Paano mo naman nalaman yan? Sinabi po ni Miss Ramos kanina. Ay, babayaran ko naman siya eh. Sa nanay niya talaga ako may utang. Malapit na rin po ang sem break. Bala ko pong maghanap ng trabaho para po mabayaran si Miss Ramos. Hindi mo naman kailangan maghanap ng trabaho eh. Tulungan mo na lang ako sa pwesto natin. Gusto ko rin po sana, Lola. Kaya lang po di ba kapag ganitong buwan, mahina po talaga ang benta natin? Saan ka naman maghahanap ng trabaho? Pwede naman po akong magtanong sa mga kakilala natin. Basta po mabayaran na natin si Miss Ramos. Maliban sa utang ko, meron pa ba siyang sinabi sa'yo? Wala na po, Lola. Inaalala ko lang po kasi kayo. Ayoko lang na mag-isip pa kayo tungkol sa utang niyo sa kanila. Alam ko rin po kasi na sa akin niyo rin yung ginamit. Kaya hayaan niyo na po akong makatulong sa inyo. Ay, o sige iha. Papayagan na kitang magtrabaho. Pero ngayong bakasyon nyo lang, ha? Opo, Lola. Dumating ang sem break. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at naghanap na ako ng trabaho. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kakilala ko. Pero wala silang alam o di kaya hindi tumatanggap ng panandalian lang. Gusto ko nang mawala ng pag-asa. Lalo't 1 linggo na rin ako naghahanap. Naisipan ko na lang napuntahan si Lola sa pwesto niya. Naabutan kong naroon din si Miss Ramos. Agad akong tumabi kay Lola Benita at saka siya inakbayan. Para bang gusto ko siyang protektahan laban sa professor ko. Ano pong nangyayari dito? Sinisingil ko ang lola mo ngayon. Aba, wala na naman daw pera. Kung ano-ano na naman ang dinadahilan. Pasensya ka na talaga, Matilda, ha? Sadyang mahina lang ang benta ngayon eh. Sapat lang ang kinikita ko sa pang-araw-araw naming gastusin ng apo ko. Lagi namang ganyan ang naririnig ko sa inyo eh. Wala na kayong ibang dinadahilan. Baka naman kasi nauubos dito sa apo nyo. Wala namang ibang susuporta sa apo ko kundi ako. Dapat kasi inuuna nyo muna ang pagbabayad ng utang. Kailangan ko rin ng pera eh. May sakit ang inay ko. Hindi ba kayo makaintindi? Porket hindi kayo nasisingil lang inay ayaw nyo nang magbayad. Hindi naman sa ganon, Matilda. Sana naman huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya sa mga nakakakita. Hindi ako nag-e-eskandalo. Magbayad kayo ng utang ninyo kung ayaw nyong sinisingil kayo. Ma'am Matilda, pasensya na po talaga kung hindi pa kami nakakabayad. Isa ka pa, puro na lang pasensya. Paano naman ang nanay ko na may sakit? Madadaan sa pasensya na lang? Naghahanap po ako ng trabaho para mabayaran ko kayo. Sa tingin mo kaya madaling maghanap ng trabaho ngayon? Yun yung tapos ng college, hirap na sa pag-a-apply. Ikaw pa kaya? Hindi po ako nawawalan ng pag-asa, ma'am. Makakahanap din po ako ng trabaho. Nagmamakaawa ko sa'yo, Matilda. Bigyan mo pa kami ng palugit. Ganito na lang. Maninilbihan sa akin ang apo mo habang wala siyang pasok. Yun lang ang naiisip kong paraan para makabayad kayo sa utang ninyo. Ano? Maninilbihan sa'yo si Luisa? Kaya lang eh. Huwag niyong sabihin na tatanggi pa kayong maglola sa alok ko. Sige, kung mababayaran niyo ako ngayon, babawiin ko ang alok ko. Lola, pahayag na po ako para makabayad na tayo kay ma'am. Pero apo, Ayos lang naman po sa akin yun. ako na lang ang mamamasukan kay Matilda. Wag lang ikaw. Kaya feeling Disney princess ang apo niyo eh. Ayaw niyong maranasan niya ang magbanat ng buto. Hindi naman kayo mayaman, kaya hayaan niyo siyang makatulong sa inyo. Bakit ba ang init ng dugo mo sa apo ko? Ano bang ginawa niya sa'yo? Wala naman ho. Naalala ko, may gagawin pa nga pala ako. Pag-isipan ninyo ang inaalok ko para makabayad na kayo. Sabihin mo nga sa akin, apo. Paano ka ba niya tratuhin sa eskwelahan? Di ba isa siya sa mga professor mo? Okay naman po si ma'am. Medyo istrikta lang po siya sa amin.
Paano kita ipagkakatiwala sa kanya kung ganun kanya tratuhin sa harapan ko? Lola, ito lang po ang paraan para makabayad tayo ng utang kay Ma'am Matilda. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ayos lang po ako. Ay, ewan ko ba. Hindi ako makapagdesisyon. Sandali lang naman po yun eh. Habang wala lang po akong pasok sa eskwelahan. Baka ito na rin ang dahilan kung bakit hindi ako makahanap ng trabaho. Hindi sumagot si Lola Benita. Bakas din sa mukha niya ang pagtutol sa gusto ko. Inayos na lang niya ang mga bulaklak sa isang tabi na natabig kanina. Dahil sa pagtatalo nila ni Miss Ramos. Pagdating sa bahay, kumibudili pa rin si Lola sa akin. Pero buo na ang pasya ko. Pansamantala akong mamamasukan kay Miss Ramos para makabayad na kami sa utang sa kanya. Ayoko na rin kasing masyadong nag-iisip si Lola. Matanda na rin kasi siya. Kinabukasan muli kong kinausap ang Lola Benita sa plano ko. Hindi maaari, Luisa. Mabuti pang tulungan mo na lang ako sa pagtitinda ng bulaklak. Hindi naman po tayo titigilan ni Miss Ramos eh. Gusto niyo po ba na lagi na lang niya kayong pupuntahan sa pwesto niyo? Luisa, iba kasi ang kutob ko sa babaeng yon. Malayo ang ugali niya sa kanyang ina. Mabuti sana kung sa nanay kanya mamamasukan eh. Mas mapapanatag ako. Tsak naman po nakasama niya ang nanay niya sa bahay. Kaya Lola, payagan niyo na po ako. Mangungutang na lang siguro ako sa Bombay para mabayaran si Matilda. Hindi pa nga po kayo nakakabayad sa inutang niyo noon. Tapos mangungutang na naman kayo. Lalo lang po tayong mababaon sa utang niyan. Hindi kita pinalaki at pinag-aaral para lang mamasukan sa ibang tao. Kaya po siguro binabansagan ako ni Miss Ramos na Disney Princess dahil ayaw niyo akong hayaan na magtrabaho, na tumayo sa sariling paa. Prinsesa naman talaga kita. Anong masama doon? Hindi naman po bagay sa akin dahil mahirap lang tayo. Parang insulto yun sa akin. Huwag mong pansinin ang sinasabi ni Matilda. Natitiyak mo bang gusto mo ang gagawin mo, iha? Sinabi ko na sa'yo, iba ang ugali ng babaeng yon. Opo, Lola. Hindi naman po ako magtatagal sa pagtatrabaho kay Ma'am Matilda. Pansamantala lang po. Ay, o sige, payag na ako. Para tigilan na rin tayo ng babaeng yon. Kapag nagka-problema ka sa kanya, huwag ka magdadalawang isip na umalis, ha? Kahit pumayag na si Lola Benita, larawan pa rin sa kanya ang pagtutol. Kinakabahan din ako pero hindi ko yun masabi kay Lola. Gusto ko na rin kasing matapos ang paniningil ng prof ko sa kanya. Kahit kasi hindi magsabi si Lola, alam kong dinidibdib din niya yun. Kinabukasan pagkatapos ng almusal, pumunta na ako sa bahay ni Miss Ramos. Gusto sana akong samahan ni Lola Benita, pero tumanggi ako. Baka kasi lalo akong panghinaan ng loob. Dahil nasa iisang barangay lang naman kami nakatira, nilakad ko lang ang patungo sa bahay ng prof ko. Nasa tapat na ako ng mababang gate. Bago ako tumawag, huminga muna ako ng malalim. Agad namang lumabas ang babae at pinapasok ako. Akala ko hindi ka na darating. Buti naman pinayagan ka ng lola mo. Kinumbinsi ko po talaga si Lola. Bueno, all around ang magiging trabaho mo rito. Siguro naman marunong ka sa gawaing bahay. Opo, ma'am. Marunong naman po ako. Sasabihin ko na rin sa'yo na sa lahat ng ayaw ko yung makupad kumilos. Para matapos mo ang mga gawain mo sa maghapon, bilisan mo ang kilos. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Siya nga pala, nariyan ang inay ko sa kwarto niya. Meron sa kanya nag-aalaga. Tutulungan mo rin si Lorena kapag kailangan. Kumusta na po palang nanay niyo? Di ba nga may sakit? So anong inaasahan mo? Mabuti ang lagay niya. Pasensya na po ah. Gusto ko lang po kasing malaman ng kalagayan niya. Magkaibigan po kasi sila ni Lola. Alam ko, kaya nga siguro ayaw na magbayad ng lola mo dahil alam niyang hindi na siya masisingil ng inay. Hindi naman po ganun si Lola Benita. Tama na nga ang usapang ito. Umpisahan mo na lang ang trabaho. Halika, sumunod ka sa akin. Meron ako ipapagawa sa'yo. Opo. Bilisan mo nga dyan, napakalamya mo naman. Nandyan na po. Nakikita mo ba ang mga ligaw na damo na yan? Bunutin mo lahat ng yan hanggang doon sa may labahan. Unahin mo muna yan. Matapos maibigay ang ipinag-uutos ni Miss Ramos, iniwan na niya ako. Mabilis ko naman sinunod ang mga pinapagawa niya. Akala ko madali lang magbunot ng mga damo. Pero mainit na sa balat ang init ng araw, hindi pa rin ako tapos.
Sa tingin ko malapit na magtanghalian na makatapos ako sa ginagawa ko. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay para tanungin si Miss Ramos kung ano pang ipapagawa niya. Narinig ko siyang sumisigaw sa isang kwarto malapit sa kusina. May naririnig din akong pagpalahaw ng iyak na matandang babae. Hindi na rin ako nakaiwas nang bigla nilang lumabas sa silid si Miss Ramos. Hindi maipinta ang mukha nito. Matalim din ang ipinukol niyang titig sa akin. Kaya naman napayuko na lang ako. Anong ginagawa mo riyan? Tapos na po kasi yung ipinapagawa niyo sa akin. Eh di sana humanap ka na ibang gagawin dito sa bahay. Hindi yung tatayo ka lang dyan na parang tuod. Sinabi ko naman sa'yo na all around ang magiging trabaho mo rito, di ba? Pasensya na po, ma'am. Ayoko naman po kasing mangialam na lang basta dito. Lalo't unang araw ko pa lang. Doon ka muna sa kusina. Magluto ka na ng tanghalian. Lutuin mo yung karning natitira sa ref. Ano pong luto dun, ma'am? Adobohin mo na lang. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Gusto mo samahan pa kita? Nandyan lang sa likod mo ang kusina, hindi ka maliligaw. Kasi po, ma'am, hindi po ako marunong magluto ng adobo. Ano? Adobo lang, hindi mo alam lutuin? Ano bang alam mong lutuin, ha? Mga prito lang po. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa sa'yo ng lola mo? Hindi naman kayo mayaman para umasta kang walang alam. Dinaig mo pa ang iba mong kaklase na may kaya sa buhay pero maraming alam gawin. Yung iba para hindi na maging pabigat sa mga magulang, nagwa-working student. Samantalang ikaw, buhay prinsesa talaga. May mga alam naman po akong gawain. Kaya lang naman po, hindi ako makapagtrabaho habang nag-aaral dahil ayaw ni Lola Benita eh. Kaya nga tingnan mo ang nangyari. Dahil sa pagpapalayaw sa'yo, nabaon sa utang ang lola mo. Kung hindi niyo po gusto ang paninilbihan ko, aalis na lang po ako. Eh, diyan ka magaling. Mag-back out kapag pinagsasabihan. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Hindi ko rin po kasi kayo maipagluluto eh. Dahil wala po akong alam. Kaya ka nga nandito para mabayaran ang utang ninyo. Ngayon, naalis ka na lang. Saka, tigilan mo nga yung paiyak-iyak mo. Ang arte mo talaga. Inutusan na lang ako ni Miss Ramos na maglinis ng buong bahay. Siya na lang ang nagluto para sa tanghalian. Nakilala ko rin at nakausap ang nag-aalaga sa nanay niya na si Ate Lorena. Kaya pala biglang uminit ang ulo ng professor ko dahil sa hinihingi ng nanay niya. Dagdag pa ni Ate Lorena, mula na magkasakit ang matanda, lagi nang mainit ang ulo ng anak. Malayo din pala siyang kamag-anak ng mag-ina. Wala man lang merienda at halos pahapon na makakain ako ng tanghalian. Kailangan ko pang bilisan dahil meron pa akong dapat gawin. Dahil wala naman sa usapan na mag-stay in ako sa bahay niya. Umuwi rin ako ng bandang 6:00. Pagdating sa bahay, para akong binugbog sa sakit ng katawan sa nararamdaman ko. Awang-awa naman sa akin si Lola Benita. Kaya hinilot niya ang buong katawan ko. Hindi ka ba nahirapan sa trabaho mo kay Matilda? Hindi naman po, La. Paglilinis lang naman po ang ginawa ko. Nanibago lang po ako kaya siguro nanakit ang buong katawan ko. Eh ang nanay niyang si Merly, nakita mo ba? Kumusta na siya? Meron pong nag-aalaga sa kanya na malayong kamag-anak. Si Ate Lorena po. Hirap na po siya sa pagsasalita eh. Puro senyas na lang po ang kaya niyang gawin. Kawawa naman pala ang kaibigan ko. Isang araw dadalawin ko siya. Oo nga po, Lola. Tsak na matutuwa si Aling Merly. Sabi ni Ate Lorena, lagi lang daw siyang nakakulong sa kwarto. Hindi ba siya pinalalabas ni Matilda kahit sa may gate man lang? Hindi daw po eh. Grabe naman talaga yang si Matilda. Tama nga ang sinabi ni Merly noon. Iba ang ugali ng anak niyang yon. Lola, wala na po bang ibang anak si Aling Merly? Meron naman, kaya lang sa malalayong lugar nakatira. Baka naman po dinadalaw nila ang ina nila. Si Mama Matilda lang ang nag-aalaga. Baka nga din. Yung dalawang anak ni Merly na mas matanda kay Matilda, pawang mababait at magagalang. Baka sila din po ang nagsusuporta sa kaibigan niyo. Hindi natin alam. Pero alam kong hindi nila pababayaan ang kanilang ina. Bakit kaya ganun si Mama Matilda? Hindi kaya may mapait siyang nakaraan? Wala naman nababanggit sa akin si Merly noon. Haya mabuti pa. Bumangon ka na riyan. Kumain ka muna bago matulog. Naging palaisipan sa akin ng pag-uugali ni Miss Ramos.
Kaya pumasok sa isip ko na baka meron siyang mapait na nakaraan nung bata siya. Kinabukasan, pagbalik ko sa bahay niya, nagkataon naman na wala siya at magsisimba raw. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Ate Lorena. Nabanggit niya bata pa lang daw ay ganun na ang ugali ng babae, na lalong lumala nang hindi nakapag-asawa. Dahil nawiwili kami sa pagkakwentuhan habang namamlansya ako, hindi na namin namalayan ang pagdating ni Miss Ramos. Ako pa talagang napili ninyong pag-usapan, ha? Tumahimik ka dyan, Lorena! Huwag ka nang magtangkang magpaliwanag. At ikaw, Luisa, halika nga dito. Saan niyo po ako dadalhin, ma'am? Bitiwan niyo po ang buhok ko, nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Sinong may sabi sa inyo na pag-usapan niyo ako? Ha? Wala naman po kaming pinabanggit na masama tungkol sa inyo eh! Kahit na, mali pa rin na pag-usapan ninyo ako. Nakakalimutan mo yata. Nasa pamamahay kita. Pasensya na po kung minasama niyo, ma'am. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit dahil paaalisin na kita rito. Paano po ang utang namin ni Lola? Pwes, bayaran ninyo. Wala akong pakialam kung saan kayo kukuha ng pambayad. Ma'am, nakikiusap po ako. Patawarin niyo na po ako. Huwag niyo po akong paaalisin. Kailangan ko pong babayaran yung utang namin sa inyo. Sige, pagbibigyan kita. Pero, huling pagkakataon na ito, Luisa. Itanim mo dyan sa kukote mo. Trabaho ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi para makipagkwentuhan kay Lorena. Opo, tatandaan ko po ang sinasabi niyo. Mabuti naman. Doon ka muna sa kusina at maglinis. Nanginginig pa ang katawan ko nun sa matinding takot kay Ma'am Matilda. Tingin ko sa kanya ay tila may sapi. Dahil sa matinding galit sa akin. Kung gaano pala siya ka-istrikta sa eskwelahan, mas malala dito sa bahay niya. Dahil sa nangyari, buong maghapon kami hindi nag-usap ni Ate Lorena. Nang sumunod na araw, napag-alaman ko na pinaalis na siya ni Ma'am Matilda. Kaya naman maliban sa paglilinis ng bahay, ako na rin ang nag-aalaga sa nanay niya. Kahit hindi gaano nakakapagsalita ang matanda, ramdam ko ang simpatya niya sa akin tuwing pinapagalitan ako ng anak niya. Bakit ba ang tagal mo lumabas dito sa kwarto? Kanina pa naghihintay ang mga gawain mo sa labas ah. Pasensya na po, ma'am. Tinulungan ko pa kasing magbihis si Aling Merly eh. Pwede mo naman yung gawin mamaya eh. Ang sabihin mo, nagdadahilan ka na naman para makaiwas sa gawaing bahay. Hindi po, ma'am. Dumumi po kasi ang nanay niyo. Kaya po nilinisan ko na rin po siya. Kaya pala ang bantot na naman pagpasok ko. Ikaw talagang matanda ka. Napakababoy mo. Kung kailan ka tumanda, saka ka pa nagpaalaga. Buisit ka talaga. Huwag niyo naman po siyang sigawan, ma'am. Maawa na kayo sa kanya. Hindi naman po niya sinasadya eh. Huwag kang makialam dito ha. Baka nakakalimutan mo kung ano ka lang dito. Hindi ko po nakakalimutan. Pero kayo, mukhang nakakalimot kung ano kayo. Ano naman ang ibig mong sabihin, ha? Teacher pa naman kayo, pero ganyan ang ugali niyo. Lalo na sa sarili niyong ina. Eh ano ngayon kung teacher ako? Wala na ba akong karapatang magalit sa sarili kong pamamahay? Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Sana naman po, kunting konsiderasyon sa nanay niyo. Matanda na po siya. Ilang taon na lang po ang itatagal niya sa mundong ito. Dapat naman po natratuhin niyo siya ng tama. Huwag mo akong pangaralan. Wala ka pa napapatunayan, akala mo kung sino ka na magsalita. Sinuwerte ka lang na magkaroon ng scholarship, pero hindi ka karapat-dapat kasi bobo ka naman. Ano po ang ginawa ko sa inyo para pagsalitaan niyo ako ng ganyan? Namimersonal na po kasi kayo eh. Sa ibang estudyante, hindi naman kayo ganyan. Eh bakit sa akin lang? Noon pa mabigat ang dugo ko sa'yo. Masyado ka kasing nagmamagaling, hindi ka naman katalinuhan. Ang baba nga ng gradong nakukuha mo sa akin eh. Ginagawa ko naman po lahat. Sana naman po huwag kayong masakit magsalita. Ay, nakakaumay na ang kadramahan mo. Ang mabuti pa, bilisan mo na ang paglilinis dito. Tapos, lumabas ka na para maglinis. Nang lumabas si Ma'am Matilda, tuluyan na ako napahagulgol. Hindi ko alam kung tama bang maaawa ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Nang sulyapan ko si Aling Merly, umiiyak din siyang nakatingin sa akin. Niyakap ko siya para pakalmahin. Nang tumahan na ang matanda, inayos ko naman ang sarili ko bago lumabas.
Nung hapon pinuntahan ko si Ate Lorena sa bahay nila bago ko umuwi sa amin. Sinabi kong hindi na ako babalik pa sa bahay ni Ma'am Matilda. Nakiusap ako sa kanya na kung maaaring tingnan-tingnan niya si Aling Merly. Kung hindi niya kasi gagawin, mapipilitan akong bumalik pa rin sa bahay na yun. Pero ganun na lang ang tuwa ko. Nang sabihin niya na parating na daw ang 2 anak na matanda. Hindi na raw kasi nila natiis ang pagmamaltrato ni Ma'am Matilda sa sarili niyang ina. Kaya nagsumbong na sila. Kahit papano magaan na ang pakiramdam ko. Hindi na rin ako mag-aalala kay Aling Merly na napalapit na rin sa akin sa sandaling panahon na paninilbihan ko sa kanila. 1 linggo na lang din naman ay balik eskwela na. Sabi ko na nga ba, tama talaga ang kutob ko eh. Bakit naman kasi hindi ka agad umalis doon, Apo? Hindi ko po kasi maiwan si Aling Merly. Pinaalis kasi ni Ma'am si Ate Lorena eh. Ay, sa bagay nga. Siguro kung ako rin na nasa kalagayan mo, magdadalawang isip din akong umalis. Nag-aalala lang po ako sa muli naming paghaharap ni Ma'am sa eskwelahan. Huwag ka matakot, Iha. Sabihin mo sa akin kapag meron siyang ginawa sa'yo. Sasamahan kita para magsumbong. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin po sa akin kung bakit gano'n na lang ang galit sa akin ni Ma'am Matilda. Huwag mo na siyang isipin pa. Konting panahon na lang naman eh. Hindi na siya magiging professor mo sa susunod. Oo nga po eh. At mabuti na rin po, naalis na sa bahay na yun ang kaibigan niyo. Sayang nga lang hindi kami nagkita bago siya kinuha ng mga anak niya. Malay niyo po, magkita pa kayo ni Aling Merly. Dumating ang araw ng pasukan. Hindi mawala-wala sa akin ang kaba tuwing maiisip ko na magkikita na ulit kami ni Miss Ramos. Siguradong galit siya sa akin. Lalo't hindi ako nagpaalam sa kanya na hindi na ako babalik. Para tuloy akong lumulutang. Napansin naman yun ng mga kaibigan ko. Dinahilan ko na lang na hindi ako masyadong nakatulog ng nagdaang gabi. Nang dumating ang oras ng pagtuturo ni Miss Ramos, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Nang pumasok ang babae, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pero alam kong sa akin siya nakatingin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang uwian na. Ngunit ganun na lang ang gulat ko nang tawagin ako ni Miss Ramos. Niyaya ko sa lugar na hindi daanan ng mga estudyante. Akala mo siguro babaliwalain ko ang ginawa mo sa akin, ano? Pasensya na po kung hindi ako nagpaalam na hindi na babalik. Hindi lang yun ang atraso mo sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo para makialam sa personal naming buhay. Bakit ka nagsumbong sa mga anak ko? Hindi po ako nagsumbong. Maniwala kayo. Walang gagawa nun kundi ikaw lang. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Wala po akong aaminin dahil hindi ko naman ginawa ang ibinibintang nyo. Sinungaling ka talaga? Noon pa, alam ko nang sa likod ng maamo mong mukha, meron ka ring itinatagong ugali. Kung wala na po kayong sasabihin, mauuna na po ako. Huwag ka munang umalis. Kinakausap pa kita, bastos ka talaga. Tigilan nyo na po ako, ma'am. Lagi nyo na lang akong pinag-iinitan eh. Sana naman po maging patas kayo sa akin. Huwag lang sa iba kung kaklase kayo mabait. Huwag mo akong dramahan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Hindi ako katulad ng iba mong profesor. Ito ang tandaan mo. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito. Dahil sa'yo, hindi ko na makikita ang inay ko. Kasalanan nyo rin po. Hindi nyo trinato ng maayos ang inay nyo. Wala kang alam tungkol sa aming mag-ina. Hindi mo alam ang hirap ko sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng ilang taon. Yung mga kapatid ko, hayon, nagpapakasarap sa ibang lugar. Pinabayaan nila kami ng inay ko. Ako lang ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Kung totoong mahal nyo siya, hindi nyo siya pagmamalupitan. Tumigil ka na! Huwag po kayong sumigaw dito. Kasalanan mo! Dahil sa'yo, nauubos ang pasensya ko. Pasalamat ka, nandito pa tayo. Dahil kung nasa labas tayo, baka kung ano na ang magawa ko sa'yo. Ngayon ko lang po lalong napatunayan na hindi lahat ng nag-aaral ay ginagamit ang pinag-aralan. Lalo na kayo. Bastos ka talaga! Tingnan natin kung makakapagtapos ka talaga. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak habang pauwi ng bahay. Kaya pagdating ko sa amin, mugto ang mga mata ko at nakita naman ni Lola Benita. Agad na bumalatay sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko na magsumbong sa kanya sa mga ginawa sa akin ni Miss Ramos. Nagalit naman ang lola ko sa mga nalaman niya.
Gusto pa nga niya sugurin ng professor ko sa bahay niya. Pinigilan ko lang. Noon ko lang din napansin na tila namumutla si Lola Benita. Hanggang sa bumuway ang tayo niya. Nataranta naman ako at inalalayan sa loob ng silid namin. Huwag ka na mag-alala, Apo. Nahilo lang naman ako eh. Lola, baka po kailangan nyo nang magpatingin sa doktor. Dagdag gastos lang yon. Wala namang makikitang sakit ang doktor. Mabuti pang itabi mo na lang ang pera para sa pag-aaral mo. Mas mahalaga po kayo kaysa sa pag-aaral ko. Dati nahilo rin kayo. Baka po may sakit kayo. Ayaw nyo lang sabihin sa akin. Kung ano-ano ang iniisip mo. Tinitiyak ko sa'yo mas malakas pa ako sa kalabaw. Kung pwede ko nga lang pabilisin ng oras eh. Gusto ko na kasing makatapos ng pag-aaral para makapaghanap na ng trabaho. Baka po kasi napapagod na rin kayo. Huwag ka mag-alala, Apo. Gusto kong enjoyin mo rin ang pag-aaral mo sa koleyo na hindi ko naranasan. Hindi ko lang masabi kay Lola mula nang maging professor ko si Miss Ramos. Puro trauma na lang ang nararanasan ko dahil sa kanya. Hinawakan ko na lang ang kamay ni Lola Benita. Kinuwentuhan ko na lang siya para malibang siya. Nang mga sumunod na araw, mabigat ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Pero pinilit ko pa rin na pumasok. Kahit kasi noon hindi talaga ako uma-absent. Hindi ko na lang ipinaalam kay Lola ang nararamdaman ko. Para hindi siya mag-alala. Pagdating sa eskwelahan, pasuray-suray akong maglakad. May mga naririnig din ako ng mga nagtatanong sa akin. Meron din nagsabi na para akong lasing at sasabayan pa ng tawa. Hanggang makarating ako sa classroom namin. Pero bago ako makapasok, nagdilim na ang paligid ko. Pagmulat ko ng mga mata, puti na ang paligid ko. Nasa tabi ko rin ang lola ko at halatang galing sa pag-iyak. Ay, salamat sa Diyos na gising ka na, Apo. Nasaan po ako? Sa pagkakatanda ko dapat nasa eskwelahan ako. Dinala ka nila dito dahil kalahating oras na eh. Hindi ka pa rin nagkakamalay. Kung ano-ano na nga daw ang ipinapaamoy sa iyo. Bigla ka daw kasing natumba kanina. Buti nga hindi nabagok ang ulo mo sa baldosa. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Wala naman po. Gusto ko na pong umuwi, La. Kailangan muna natin hintayin ang resulta ng pagsusuri sa'yo ng doktor. Gusto ko na umuwi, Lola! Umalis na tayo dito! Umalis na tayo! Luisa, hindi mo kailangan sumigaw. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi niyo kasi ako iniintindi. Gusto ko nang umuwi ngayon din. Sige, pupuntahan ko lang ang doktor na tumingin sa'yo. Tatanungin ko siya kung maaari na tayong umuwi. Kahit ako nagtataka sa inaasal ko ng mga sandaling yon. Para kasi akong sinisilihan na umuwi na ng bahay. Hindi rin ako komportable sa paligid ko. Ilang minuto pa lang na nakakaalis si Lola Benita. Nakakaramdam na agad ako ng pagkainip. Lumipas pa ang ilang minuto bago bumalik ang lola ko. Kasama ang isang lalaki na nakasalamin. Marami siyang sinabi sa akin pero hindi ko naman maintindihan. Para kasing umiikot ang paningin ko. Ang naiintindihan ko lang sa sinabi niya ay maaari na kaming umuwi ni Lola. Pagdating sa bahay, tahimik lang ako. Gusto ko lang nakatanaw sa labas kahit wala naman akong tinitingnan. Luisa, Apo, baka gusto mo na magpahinga. Mamaya na po. Ano bang tinitignan mo riyan sa labas ng bintana? Wala po. Gusto ko lang tumanaw kahit wala naman akong tinitingnan. Ha? Hindi kita maintindihan. Kung hindi niyo po maintindihan, edi wag niyong intindihin. Bakit ba ganyan ka sumagot ngayon, ha? Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi ko rin po maintindihan ang sarili ko ngayon, Lola. Ang mabuti pa, magpahinga ka na sa silid natin. Halika na. Lola, natatakot po ako. Saan ka natatakot? Hindi ko po alam. Basta yun po yung nararamdaman ko. Huwag ka nang matakot. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako yan. Nung marinig ko ang huling sinabi ni Lola Benita, napanatag naman ako. Kahit ako hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Nakakaramdam din ako ng pangingilabot. Pakiramdam ko basta na lang merong lalabas sa dilim. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yon. Nakabantay lang naman si Lola sa akin.
Hindi rin nagtagal, dinalaw rin ako ng antok. Lingid sa akin sa ospital pa lang. Lihim na akong pinag-aaralan ni Lola Benita. Batid niyang meron nangyayari sa aking kakaiba. Kinabukasan pumasok ako sa eskwelahan pero pinauwi rin naman ako. Bigla kasi akong nagwala ng walang dahilan. Apo, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Lola! Lola, isara niyo po lahat ng bintana at pinto. Gusto ko po madilim lang. Paano kita makikita kung gusto mo lang madilim? Basta Lola, sundin niyo na lang ako. Huwag nang maraming tanong! O sige, isasarado ko na. Huwag ka na magalit. Pwede ba, Apo, kahit itong gasera lang ang sindihan ko? Sige po, Lola. Pero ilayo niyo sa akin yan. Ayoko kasi ng apoy. May gusto ka bang kainin? O baka nauuhaw ka? Ayoko ng tubig! Hindi ako gutom! Hindi dapat malaman ng mga tao ang nangyayari sa apo ko. Siguradong iisipin nilang nababaliw na siya. Hindi ako papayag na pagtawanan nila si Luisa. Lola? Lola, bakit po kayo umiiyak? Sino pong nang-away sa inyo? Wala, Apo. Nag-aalala lang kasi ako sa kalagayan mo. Lola! Lola, makakapasok pa ba ako dito sa eskwelahan? Oo naman. Alam naman nila na may sakit ka eh. Ipinagpaalam na kita sa mga profesor mo maliban kay Matilda. Hindi ko kasi siya nakita doon. Hindi ko po maintindihan ng sarili ko. May boses pang pumubulong sa akin, Lola. Huwag mong pakinggan ang boses na yon, Apo. Labanan mo kung ano man ang pinapagawa niya sa'yo. Sa akin ka lang makinig. Lola? May mga pagkakataong normal naman ang pakiramdam ko. Kaya pinapayagan ako ni Lola Benita na pumasok sa eskwelahan. Pero kapag naroon na ako, tsaka naman ako inaatake ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Nagwawala rin ako at minsan nakakasakit na ako ng ibang tao. Nagkaroon tuloy ng usap-usapan na baka nasisiraan na ako ng bait. Hindi naman matanggap ni Lola Benita ang binabato sa aming mga akusasyon. Mula nga nun hindi na ako lumalabas ng bahay. Minsan nakadungaw na lang ako sa may bintana. Ramdam ko rin kasi ang pag-iwas ng mga tao sa amin. Habang iniisip ni Lola Benita kung ano ang nangyayari sa akin, isang panauhin naman ang biglang dumating sa bahay namin. Nay Benita, Gardo, ikaw nga! kumusta na po kayo? Si Luisa po. Hindi maganda ang lagay ni Luisa ngayon. Ano pong nangyari sa anak ko? Hindi ko pa alam ang totoong nangyayari sa apo ko. Gusto ko makita ang anak ko. Nasaan siya? Nasa silid si Luisa. Lagi siyang nagkukulong dahil gusto niya lagi lang siyang nasa dilim. Kaya po ba saradong-sarado ang buong bahay? Oo, nagwawala siyang maigi kapag nakakakita ng liwanag. Lumalabas lang siya sa gabi. Sino pong kausap niyo? Halika, Apo. Meron tayong bisita. Siguradong matutuwa ka. Sino po? Ako to, Luisa. Anak, ang tatay mo. Itay! Pumalit na kayo! Itay! Oo, anak. Ako nga ito. Bakit po ngayon lang kayo? Ang tagal ko kayong hinintay ni nanay. Pinabayaan niyo po ako. Patawarin mo ko, anak. Hayaan mo, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Mahigpit akong niyakap ng Itay. Naramdaman ko pa ang mga luha niya sa balat ko. Kahit si Lola naiiyak din habang nakatingin sa amin. Nang humupa ang sitwasyon, nagulat ang Itay sa naging itsura ko. Hindi siya makapaniwalang may dumapong kakaibang sakit sa akin. Kitang-kita sa anyo ng Itay ang matinding awa sa akin. Hinayaan muna kami ni Lola Benita na magkausap na mag-ama. Nagpaalam siyang may pupuntahan lang. Wala kaming kamalay-malay ng Itay na si Miss Ramos ang pupuntahan niya. Malakas kasi ang kutob ni Lola na may kinalaman ng babae sa nangyayari sa akin. Lumabas ka riyan, Matilda! Alam kong nandyan ka! Harapin mo ako! Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo sumisigaw? Alam kong may kinalaman ka sa nangyayari sa apo ko. Bawiin mo kung ano man ang ginawa mo sa kanya.
Hindi ko alam ang sinasabi nyo, ha? Balita ko nga, nababaliw na ang apo ninyo. Sabi ko na nga ba may kakaiba talaga sa babaeng yun. Hindi baliw ang apo ko. May ginawa ka sa kanya kaya para siyang nawawala sa tamang katinuan. Wag ho kayong basta mambibintang. Pwede ko kayong ireklamo. Gawin mo! Hindi ako natatakot! Talagang hinahamon niyo ako, ha? Mas matakot ka sa pwede kong gawin sa'yo, Matilda. Dahil lang sa nanay mo, kaya ako nagtitimpi pa sa'yo. Pero ibang usapan na kapag ang apo ko na ang nasasaktan. Umalis na kayo rito bago pa ako magpatawag ng mga barangay tanod. Binibigyan lang kita hanggang mamayang gabi para bawiin ang ginawa mo sa apo ko. Dahil kung hindi, matitikman mo ang galit ko. Huwag niyo nga akong tatakutin sa sarili kong pamamahay. Hindi ko ugali ang manakot. Kaya makinig ka na lang sa sinasabi ko sa'yo bago mahuli ang lahat. Matapos masabi ni Lola Benita kay Miss Ramos ang sadya niya, umalis na rin siya agad. Pag-uwi niya sa amin nagwawala na naman ako. Mas matindi ang lakas ko kumpara dati. Lahat ng mahawakan ko hinahagis ko. Hindi naman malaman ng itay ang gagawin sa akin. Masakit man kay Lola Benita, iniutos niya kay itay na itali ako sa higaan. Kahit nakatali na nagwawala pa rin ako at nagpupumilit na makawala sa tali. Lumapit naman sa akin si Lola at meron pinaamoy. Ilang sandali pa, unti-unti nang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Palipad hangin? Sino naman ang gagawa nun kay Luisa? Sabi niyo nga, lumaki mabait ang anak mo. Totoo naman na mabait ang apo ko. Walang kaaway at mataas ang pangarap niya. Sabihin niyo, sinong sumasalbay sa anak ko? Haharapin ko siya. Kinumpronta ko na siya. Bibigyan ko lang siya hanggang mamayang gabi para bawiin ang ginawa niya. Kapag wala siyang ginawa, ibabalik ko sa kanya ang sumpa. Paano niyo po gagawin yun? May alam din ba kayo sa karunungang itim? Oo, pero kailanman, hindi ko ginamit sa kasamaan ng aking nalalaman. Kung ganun, bakit hindi niyo na lang ibalik sa taong yun ang ginawa niya kay Luisa? Bakit kailangan pa natin maghintay? Nahihirapan ang anak ko sa nangyayari sa kanya. Ay, alam ko naman yun. Konting tiis na lang. Sino gumawa nito kay Luisa? Si Matilda. Anak siya ng kaibigan ko. Ano ang kasalanan ng anak ko sa kanya? Walang masamang ginawa sa kanya ang apo ko. Sadyang may mga tao na maitim ang budhi. Pupuntahan kong babaeng yun. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Hindi pwedeng wala akong gawin. Anak ko nagdurusa. Huwag mo sanang kalilimutan. Ilang taon din ako lang ang kasama ni Luisa at mag-isang tumutugon sa mga pangangailangan niya. Pasensya na kayo, Nay. Gusto ko lang di makabawi sa anak ko. Sige po, kayo na ang bahala. Buong magdamag akong binantayan ng itay. Tuwing magigising ako, ang nag-aalalang mukha niya ang bumubungad sa akin. Tinanggal na rin niya ang pagkakatali sa akin. Nang hinanap ko si Lola Benita, nasa labas lamang daw si Lola at may ginagawa. Tinanong pa ako ng itay kung nagugutom ako, pero umiling lang ako. Pakiramdam ko pagod na pagod ako at inaantok. Kaya ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Kinabukasan hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ko. Kaya nagdesisyon ng gumawa ng hakbang ang lola ko. Muli niyang inilabas ang itim na libreta na matagal na niyang itinatago. Hindi siya makapaniwala na isang araw, ang inaayawan niyang kaalaman ay magagamit din niya ngayon. Hindi pa rin po bumubuti ang kalagayan niya. Talagang sinusubukan ako ni Matilda. Akala yata niya isa lang akong matandang puro kuda. Tignan yung kalagayan ni Luisa. Kailangan siyang magamot. Huwag kang mag-alala. Sisimulan ko na ang ritual. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya sa apo ko. Patawarin ako ng Diyos kung magkakasala man ako sa sasabihin ko. Sana mamatay nang gumawa nito sa anak ko. Nauunawaan kita. Pero huwag mo rin hilingin ang kamatayan ng kapwa mo. Hindi ko pinalaki ng ganun si Luisa. Patawarin niyo po ako kung hindi ako nakakapagsalita ng hindi maganda. Hindi ko na kasi inaasahan na ganito ang madaratnan ko. Lumabas ka muna. Iwan mo muna kami ni Luisa. Uumpisahan ko na siyang gamutin. Hindi ba maaaring nasa tabi lang ako ng anak ko? Baka kasi hindi mo kayanin na makikita mo.
Tsaka kailangan mong bantayan ang bahay. Kapag may nakita kang hayop na pumasok sa loob ng bahay natin, palabasin mo agad. Huwag mong hahayaan na makalapit dito. Sige po, lalabas na ako. Mabuti na lamang kabisado pa ni Lola ang mga Latin na nakasulat sa libreta. Dahil nananalaytay na sa kanyang ugat ang lahing pinagmulan, madali para sa kanyang bigkasin ng mga salita. Habang nagsasagawa ng ritual, sinasabayan naman pala ni Miss Ramos ang lola ko. Dama niya ang mabigat na puwersa sa paligid niya. Hindi siya makapaniwala na may iba pang katulad niya ang nakatira sa lugar na yon. Pilit din siyang kinakausap sa isip ni Lola Benita. Natigilan na ang ginagawa sa akin. Pero masyado nang binalot ng galit ang puso ng prof ko. Kaya itinuloy pa rin niya ang maitim na balak. Ayaw mo talagang makipagkasundo. Pues tanggapin mo ang galit ko. Doble ang sakit na ibabalik ko sa'yo. Walang sino man ang pwedeng malakit sa apo ko. Tumagal din ng ilang oras ang ginawang panggagamot sa akin ni Lola. Nang marinig ng itay na tahimik na sa loob ng silid, bigla na lang siyang pumasok. Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Nang makitang may lumalabas na kahalintulad ng puting sinulid sa tenga ko. Gumagalaw pa yon. Inilagay yun ni Lola sa garapon at sa kanya pinabaon sa lupa kay itay. Wala pa rin akong malay ng mga sandaling yon. Pero kita na sa mukha ko ang pag-aliwalas. Bumalik na din sa dati ang naninilaw kong balat. Nang magising ako, magaan na ang pakiramdam ko. Para lang ako nagdahilan. Luisa, anak, alam ko malaking pagkukulang ko sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Matagal ko na po kayong napatawad ni Inay. Salamat po at tinalaw niyo ako. Ang totoo niyan, kaya ako bumalik para sana kunin ka. Ano po? Kukunin niyo ako? Di ba may pamilya na kayo? Nagkaroon nga ako ng kinakasama, pero may 1 taon na siyang patay. Hindi rin kami biniyayaan ng anak. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Sumama ka na sa akin. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Hindi ko po maiiwan ng lola. Tsaka nag-aaral pa po ako. Isasama natin ang lola mo. Doon ka na rin mag-aaral. Hindi ko po alam kung sasama sa atin ng lola. Kakausapin ko siya kapag dumating siya mamaya. Maaga siyang pumunta sa palengke. Gusto niyang ipagluto ka ng masarap na ulam para mabawi mo kagad ang lakas mo. Nang mga oras na yon, nasa pwesto niya ng bulaklak si Lola Benita. Baka sa kanya ang panlulumo at lungkot. Habang pinagmamasdan ang mga nalantang mga bulaklak. Dahil hindi niya ako maiwan, napabayaan na ni Lola ang mga yon. Pauwi na sana siya nang biglang sumulpot si Miss Ramos sa kanyang pwesto. Nakabalot ng alampay ang buong mukha nito. Aling Benita, Anong ginagawa mo rito? Ang lakas naman ng loob mo na magpakita pa sa akin. nandito po ako para humingi ng kapatawaran sa inyo. Dapat sa apo ko ikaw humingi ng kapatawaran, hindi sa akin. Sinubukan ko pong pumunta sa bahay niyo kanina. Pero hindi ko po alam, parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi bukal sa kalooban mo ang paghingi ng kapatawaran sa apo ko. O baka meron ka pa rin binabalak na masama sa kanya. Wala po, Aling Benita. Maniwala kayo sa akin. Umalis ka na. Dahil hindi mo makukuha ang gusto mo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nasira na ang buhay ko. Hindi na ako makakapagturo na ganito ang itsura ko. Katatakutan ako ng mga estudyante ko. Ikaw ang unang sumira sa kinabukasan ng apo ko. Dahil sa'yo, wala na siyang mukhang ihaharap sa tao. Akala ng lahat na siraan na siya ng bait. Sa tingin mo, paano pa siya makakapag-aral? Nagsisisi na po ako sa ginawa ko. Kung kinakailangan, luluhod po ako sa harapan ninyo. Wag na! Kahit ano pang gawin mo, hindi kita mapapatawad. Wag ka rin lalapit sa apo ko. Dahil kung hindi mo magugustuhan ang gagawin kong pagpapahirap sa'yo. Hanggang mawalan ka ng hininga. Parang awa niyo na po. Nawala na po sa akin ang lahat. Kahit ang inay. Bawiin niyo na po ang ginawa niyo sa akin. Tama lang yan sa'yo.
Iwan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Masama kasi ang ugali mo eh. Walang makakatagal sa'yo. Tama nga ang sinabi ng inay mo noon. Sana pinisil na lang niya ang ilong mo para mawalan ka na ng buhay. Eh di sana hindi ka na nakapanakit ngayon. Kitang-kita sa mukha ni Miss Ramos ang sakit sa mga binitiwang salita ni Lola. Batid niya kasi na totoo ang sinasabi niya. Noon pa hindi na siya malapit sa kanyang mga kapatid. At kahit na sa mga kamag-anak. Naalala pa niya nung dalagita siya hinabol siya ng itak ng kanyang ama dahil sa galit nito sa kanya. Naalala din niya kung paano siya isinumpa ng kanyang lola noon. Dahil sa sama ng mga ginawa niya. Magsisiman siya ngayon, huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Samantala pag uwi ni Lola Benita sa bahay, agad siyang kinausap ng itay sa plano nito. Kahit ako nagulat dahil pumayag agad si Lola. Matanda na rin ako. Ilang taon na lang naman ang guguguling ko sa mundong ito. Ang tanging nais ko lang ay maging maayos ang buhay mo, apo. Magagawa mo lamang makapagsimula muli malayo rito. Salamat po, Nay. Pumayag po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Pwede naman kayo makapagtinda doon ng bulaklak. Malapit lang sa bayan ng bahay ko. Lola, kahit saan pa po tayo makarating, ang mahalaga sa akin ay magkasama tayo. Yun din ang lagi kong hiling. Mabuti na rin lumayo ka rito, anak. Para madali kang makalimot. Doon, walang makakalam sa nangyari sa'yo. Walang huhusga sa'yo. Tama ang itay mo. Sa nangyari sa'yo, hindi natin mapipigilan ang sasabihin ng mga tao. Una pa lang hinusgahan ka na nila. Lalo't hindi naman lahat ay naniniwala sa barang. Tama si Lola. Iba na ang tingin sa akin ng mga tao. Hindi ko rin naman sila masisi na ang tingin sa akin ay nasiraan na ng bait. Dahil sa mga ikinilos ko noon. Pasalamat na lang ako. Iaalis kami sa lugar na yun ng itay. 1 linggo ang lumipas. Lumipat na kami sa probinsya kung saan nakatira ang itay. Sa lugar na rin na yun ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Nakakuha din ng pwesto ang lola ko para makapagtinda siya ng mga bulaklak. Ginawa lang niya yung libangan para hindi siya mainip sa bahay. Ang karanasan kong yun na nagmulat sa akin sa maraming bagay. Pero imbis na magtanim ng galit, pinatawad ko pa rin si Miss Ramos. Nangako ako sa sarili ko na kapag nakatapos ako at maging ganap na guro, magiging patas at mabait ako sa mga estudyante ko. Bilang pangalawang magulang nila. Wakas,